Good day, everyone. We are here in Nangalisan, Ilocos Norte To interview Mrs. Daisy Alcabedos for Futures Thinking. Pasok kayo. Okay, papakilala ko ang sarili ko sa inyo. Ako si Kagawad Mary Ann Daisy Alcabedos, ang Sitio Kagawad ng Sitio 2, 51-8, Nangalisan East. I am one of the awardee and the last awarding ceremony for the last length of service. I've been a Kagawad for almost 16 years now. At present, 16 years. But I don't know how many years would come na dagdag pa dun sa serbisyo namin. And I am a last termer. I am a last termer who fought for a clean election. Yung, support ng tao ang nagdadala sa akin para sa posisyon kong ito. What I do, what I can do, and what I give to the people na pinagsisilbihan ko, yun ang nakukuha ko in return tuwing niluluklok nila ako sa posisyon nilang kagawad nila. So, you are from Northwestern University. Okay, anak ko. Good day, Ma'am. So here's our question, Ma'am. What do you think the world will look like in 2015? 2050. Nako. 2050 is so far away pa. Malayo pa yan. 25 years pa. Because we are in the year 2025. Ha? So, ang trabaho, mahirap maghanap ng trabaho. Ang mga tao, dagdag pa nung hindi natin maalis yung it is not what you know, but it is whom you know. Kaya karamihan ng matatalino, hindi sila nagkakaroon ng magandang trabaho dahil wala silang kapit, diba? Hindi natin maalis yun. That is the traditional na kaugalian ng mga Pilipino. It is not what you know, but it is whom you know. Next question, Ma'am. What are you most excited or worried about in the future? That's a good question. I am excited what will become the result of our advanced technology. Excited ako na malaman kung ito ba ay maganda para sa mga younger generations na darating kayo ngayon at saka yung mga ibang darating pa. Sana lang andun pa ako para makita ko kung ano yung magandang ibubunga nung generation nyo ngayon. Yung mga advanced technologies natin, yung mga improve na mga pangyayari para sa inyong future. Yung education nyo, sana improve na din ang kalidad ng edukasyon. Because as of now, education, hindi pa siya talaga yung at the extent, wala pa tayo sa peak. In fact, yan ang isang problema ng Pilipinas. Pabago-bago ang panahon nating pag-aaral. Pabago-bago yung kung ano ang dapat sundin ng mag-aaral, katulad ng pagdating ng K-12. And now, narinig natin, tatanggalin ang K-12. So, ang daming dumarating na ginagawa na nag-iisipan ng ating pamahalaan, yung mga namumuno sa mga sa halimbawa, namumuno sa edukasyon, para nakakaroon ng problema, kahit gumagawa ng paraan yung may hawak nito, yung chairman sa edukasyon, kung wala namang support ang gobyerno, mahirapan tayo. So, siguro, matutuwa ako, and I am excited to see what will happen in the future sa pamumuhay, di ba? Sa pag-aaral ng mga kabataan, kung ano ba yung mga nakaabang sa inyong kabutihan, doon ako excited na makita yun. Ang nakakalungkot, yung nag-aalala ako na baka itong advanced technologies na sa atin, instead of giving up the best and bringing out the best to the younger generations, baka pag nagkamali ang ating yung mga nagagabay sa atin, magkakaroon tayo ng problema. So, doon ako natatakot. Sana lang, magkaroon tayo ng pamahalaan na nakasubaybay, nakagabay, hindi lang sa pamumuhay, kung hindi ko sa future ng mga kabataan. Employment, isa yan sa problema natin.
Sana magkaroon ng maraming trabaho, di ba? Sana bumaba yung presyo, which is parang imposibleng mangyari. Doon ako natatakot, mga anak. Talagang nakakatakot. Diba? So, hindi rin naman puro meron din naman excited ako, baka malay natin, yung ngayon, na naranasan natin ngayon, gaganda pagdating ng panahon. Pero natatakot ako sa reverse niya. Baka, instead na maganda yung ating patutunguhan, baka hindi rin mabuti yung ating kasasaglakan. Yun. Nasa inyo, mga younger generations. Okay? Yun lang ang masasabi kong sagot doon. Question number 3 po. Yes. What advice would you give the youth today about creating a better future? Parang kanina, meron akong papyaw na ng mga nasabi dyan, di ba? Pero direkta tayo sa question na kung ano ang may papayo ko sa inyo para sa future, di ba? Ang may papayo ko sa inyo para sa future natin is that gamitin ng tama. Gamitin nyo ng tama. Mga may bisyo, mga hindi nila naiintindihan kung ano yung pangyayari ng bawat pamilya. Dapat nyo isipin, bawat pamilya walang perpekto. Kasi minsan mga anak, ang problema, nagsisimula sa pamilya. Pag hindi ka na kontento kung ano ang meron sa pamilya ninyo, at nawalan ka na ng gana, dahil nasa mahirap kayong sitwasyon, yun na ang naging dahilan para magbulakbol ka, para hindi ka magpursigi dahil mahirap ka. Diba? Gamitin nyo yung kahirapan para yun ang challenge sa inyo. Na itong kahirapan na nasa inyo ngayon, ay gamitin nyo yung hagdan para makahakbang kayo paakyat at kayo ang mag-improve kung anong klaseng pamilya meron kayo ngayon. Yung education, napaka-importante. Marami dyan ang hindi nakakapag-aral dahil walang pera. Kaya kung walang pera, malakas ka, palakasin mo ang sarili mo. Kaya ka binigyan ng Diyos ng utak, puso, at damdamin. Para maramdaman mo na yung kahirapan ng pamilya mo, maging inspirasyon yan para mag-aral kang mabuti at balang araw, ikaw ang mag-aangat sa pamilya mo. Isa na yan, di ba? Yung hindi magagandang kaibigan, masaya ang maraming kaibigan. But you have to choose your friends. Kasi may problema sa bahay, di ba? Okay kung maganda ang sa tahanan ninyo, di ba? Pero wag naman dahil marami kayong pera, nasa inyo lahat ang pwede nyong gamitin para andyan lahat ang loob. Sabi nyo, yung iba mayaman kami, hindi naman na ako kailangan mag-aral. Baliktad naman yun. Kaya tingnan nyo, mas karamihan ng successful, pero hindi ko rin nila lahat. Karamihan ng mga nagtatak galing sa mahirap na pamilya. Kasi gusto nilang ipakita na balang araw aangat sila. Hindi lang sila hanggang doon lang. Kaya nilang umangat, nagtutulungan lang ang pamilya. Yun ang mga ipapayo ko. Piliin mo ang mga kaibigan mo dahil kung maayos ang pamilya mo, paglabas mo ang napili mong kaibigan, iba. Doon ka na kayo mapapariwara. Iba ng daan ang tinatahak nyo. Kaya hindi nyo kailangan ang maraming kaibigan. Hindi nyo rin kailangan ang mayaman na kaibigan. Ang kailangan ninyo, yung kaibigan na gabayan kayo, magiging modelo siya para sa iyo, para magandang daan ang tinatahak ninyo. Diba? Ngayon, yung halimbawa, nakapagtapos kayo, diba mga anak, nakapagtapos kayo, pagbutihin nyo ang pagkaaral ninyo. Dahil yan ang mag-aangat sa inyo. Kalimutan nyo yung ugali na, yung sinabi ko kanina, whom you know, na hindi yung, hindi rin yung, it's not what you know, but it's whom you know. In some instance, hindi naman lahat nangyayari yun. Pag nagkaroon ka ng chance, pagbutihin mo. Kasi minsan lang kakatok ang swerte sa iyo. Pag nagkaroon ka na ng chance, gawin mo na lahat ng maganda para kahit hindi ka man, kung wala mang tumulong sa iyo para makapasok ka sa trabaho na yan, once you get the chance to get in, give your best para aangat ka. Diba? Kung ano yung kayang gawin ng sarili mo, hanggat malakas ka, gawin mo ngayon.
Gawin mo na ngayon. Pag andyan na, kumatok na yung swerte, grab it and make good in that profession. We should use these advanced technologies like AI, cell phones, and many more in a way that help us in staying informed with our surroundings so that we are aware in terms of our education. We should not totally rely on it. Instead, we should use it to assist our learning and have ideas. Success comes from hard work and determination. Even if we grow up in a bad environment, we should not let us stop us from reaching our goals. People who truly want to succeed find ways to overcome challenges instead of giving up. By staying focused, using resources wisely, and believing ourselves, we can achieve great things no matter what obstacles we face.